beloved Boss Mike Cervera. From Malacanang. Tignan nyo mga kababayan ang attitude netong si Loren Legarda. Mga kababayan, ha? O, ito na. May allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yun? Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure. Aray ko. Rule Section 2. Binalikan pa, oh! Alam nyo, mga kababayan, si Loren Legarda mukhang aligaga na rin. Si Loren Legarda mukhang hindi na rin alam yung gagawin. Mukhang eto mga kababayan nanginginig na rin. Mukhang si Loren Legarda apektado na sa nababanggit at pinag-uusapang kaso nilang dalawa, nilang mag-ina. Mukhang kailangan na ring uminom ng pampakalma. May allegations of pressure from Malacanang. Ano ba yun? Bakit akong tatanungin mo? Tanong mo yung mga pinipressure. Aray ko. Rule 2, Section 2. Binalikan Alam pa. niyo yun? Ng rules ng Senado. O, what is it kung alam nyo? Dapat alam nyo, pag nagtatanong kayo, dapat alam nyo. Rule 2, Section 2. Di ba mga kababayan, nagiging arrogante na. Pwede mo namang sagutin at pwedeng hindi, pero nagmaldita ka pa. Di ba mga kababayan ko? Nagmaldita pa eh. Nagmamaldita pa mga kababayan. Pwede namang hindi na. Sorry, di ba? Pwede mo namang gayahin yung sinabi ni Sara Duterte na, sorry, I cannot comment on that. Di ba? Pero bakit kailangan mo pa talaga na manggigil sa isang pobreng reporter? Di ba? Ayan, yung mga attitude nila, mga kababayan. Bakit? Kasi feeling nila pag marami na silang pera, pag bilyon-bilyon na yung kwarta nila, dapat untouchable na sila. Dapat hindi mo na sila pwedeng galawin. Kasi nga marami na silang perang nanakaw eh. Kita nyo mga kababayan ko? Ano ba naging trabaho nito? Bukod sa pagiging newscaster. Di ba maging politiko? Pero ngayon, kita nyo naman mga kababayan ko, bilyon-bilyon na daw ang kwarta. Bakit? Sino ba ang hindi magiging ganyan kung ito ang kinakaharap niya? Panoorin natin ang kinakaharap niya. Senadora Loren Legarda sa isinasagawang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman para sa mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban sa kanya at sa kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Sabi ni Legarda, baseless at pagbahid lang sa integridad ang mga aligasyon laban sa kanya at sa anak. Dagdag pa niya. Ito kasi lagi mga kababayan kapag ka sila nasisita, kapag ka sila nabubuko, talagang ipipilit pa rin nilang sila'y malinis Alam nyo yon mga kababayan ko? May mga ganun tao. Kahit bistado mo na, kahit buko mo na, mga kababayan ko ano sabi rito? Akala mabait siya, Boss Mike, kasi nagkita kami St. Luke's Hospital sa BGC. Si Madam Loren at damag gayam, madinga ugali na. Syempre. Di ba? Yan yun. Yung bang ipipilit pa rin nila kahit bistado na. Maraming ganyan mga kababayan. Tingnan nyo yung mga politiko, yan yung mga gawin nila Hindi aamin. Wala kang gagawin, kundi pangatwiranan lagi. Depensa mo hanggang kaya mo yung sarili mo. Sa kanila mga kababayan, kahit nasa korte na, kahit madesisyonan na ng mga judge o hurado yung kanilang mga ginawang kasalanan, hindi sa kapag kinausap mo, wala silang ginawang kasalanan, wala silang mali. Ganun mga kababayan, yung mga politikong ito. Iba yung ugali ko sa mga yan. Ako mga kababayan, pagka tinanong yung kung ano yung totoo, sasabihin ko sa inyo Di ba? Amin kagad ako bakit magsisinungaling ka pa? Pwede ka naman na umamin agad.
Handa silang ilabas ang katotohanan at kumpiyansa silang malinis ang kanilang pangalan. Bukod sa mag-ina, Malinis daw yung pangalan, mga kababayan, yung naasawa mo nga na tatay ni Leandro Libiste, di ba? Oh, ano yun? Kahit nakakulong nagagawa niyang suhulan, Rob Gamboa, di ba? Epepanya, pakalibre. Oh. Paklebare. Mga kababayan, nagagawa niyang lumabas kahit nakakulong, parang namumuhay ng normal. Yung ba yung walang bahid ang pamilya? Di ba? Mahirap yan. under preliminary probe na rin si dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Talagang uubusin kayo ni Pangulong Bongbong. Pati yung Cusi, mga kababayan, etong Duterte Cusi wing ng PDP laban, ayan, mga kababayan ko. Kakasuhan na rin. Ito sa 10 billion peso solar service contract na nakobra ni Libiste na tinukoy ni Ombudsman Remulla na ghost electricity. Nauna ng Ghost electricity, kung merong ghost flood control, kung merong meron ding ghost electricity pala itong mga ligarda itong Libiste. Sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na labag sa batas ang ginawa ni Libiste dahil na rin sa eksklusibong paghawak nila sa solar pero hindi naman umano sila tumupad sa dapat gawin na naging malaking dagok sa Loren! sa pamakalaan. Gigit pa ni Remulla, Hindi na nakakatulog si Loren, ang dakilang balimbing. Sobrang balimbing yan, mga kababayan. Ewan ko ba bakit nananalo yan? Hindi na binoboto, pero nananalo. Di na binoboto, pero nananalo. Trapo! Trapo ka kasi! Trapo! Alam niyo yung kanta na yon, mga kababayan ko? Trapo! na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreements si Libiste simula pa noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanyang ina na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance noong panahon na iyon. Sabi ni Alexa dito, sabi, bayad ka! Alex, Achakon. Kung bayad ako, magkano dapat ang bayad ko? Sige nga. Kung may idea ka, sige. Kung sakaling bayaran ako, magkano ang dapat ibayad sa akin? Paki-comment. Dali. Nilalagay ko pa, hindi naman ako naapektuhan dyan. Kaya nga nilalagay ko, kung bayad ako, magkano ang ibabayad dapat sa akin? Sige, tuloy. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simulan ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng reklamo. Matatandaang noong Enero rin nang i-terminate ng Department of Energy ang 33 specific contracts sa ilalim ng kumpanya ni Libiste sa mga hindi natupad na commitments at kabiguang mag-deliver ng renewable energy capacities. Yan, mga kababayan, ayan, si Libiste. Mukhang bading, mga kababayan ko hindi nga nagampanan ng mga tungkulin ang mga ipinangako, ang mga nasa kontratang mga pinirmahan netong si Libiste na nilabi rin ng kanyang ina. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Nilabi ng ina ngayon, ginamit yung kending-kending ni Loren Legarda kay Digong. Macarena. Di ba? Tapos sabi naman ni Digong, ecstasy, extano, exta me gusta me la homonyo. Demonyo. Sabi ni Loren Legarda, tipiti tam 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 pitom tam tam piti piti tam 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 pite. Bengbang na pala kapalit. Di ba, mga kababayan? Gamit na gamit ni Loren yung kanyang kapangyarihan bilang senador. Ewan ko, mga kababayan, yan. Sige. Wala pang pahayag si Cusi at Libiste. Dito, ghost electricity. Ghost Pangako nila, electricity. magpo-produce sila ng kuryente.
Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Kita nyo? Mga kababayan, ano? Sino to? Si Villanueva Rona. Dito na tayo, mga kababayan ko. Hindi naman sumagot itong si Alex. At bubo ka talaga, no? Pinagbibigyan ka na nga ng pagkakataon para makasagot eh. Hindi pa rin bubo talaga mga DDS. Our beloved Boss Mike Cervera.